I'm going to share with you this morning this topic that the Lord has placed in my heart. At ang topic na yan ay tumutugma sa ating theme for this whole month of April. So, this will be the last day of our topic, of our theme, which regards to encounter. So, ang topic natin is an encounter with love. Okay? Yan po ang ating paksa. Last Sunday morning, I've discussed with you about encounter in worship. Ngayon naman ay an encounter with love. Dito sa paksa natin ito, an encounter with love, ay sisentro ang ating pag-aaral sa dalawang uri ng masasabi ko po na sentro ng karakter. Una ay ang the Samaritan woman at ikalawa ay si Jesus Christ. Yung dalawang ito. Sapagkat dito po ay na-encounter ng babaeng taga Samaria ang ating Panginoong Jesus. And when she encountered God, she encountered love. At mamaya malalaman nyo bakit pinamagatan natin an encounter with love ang ating topic. So, basahin natin ang text natin. Yan ay makikita natin sa Aklat ng 1, Kabanata 4, Talatang 1 at mga sumusunod. Basahin po natin. Una, nang malaman ni Jesus na narinig ng mga Pariseyo na siya ay nakahihikayat ng mas maraming alagad at nagbabautismo ng mas marami kaysa kay Juan. Bagamat hindi naman si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya ng Judea at nagtungo muli sa Galilea. Kailangan niyang dumaan sa Samaria. Next slide. Kaya nakarating siya sa Sychar, isang bayan ng Samaria, malapit sa bukirin na ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. Naroon ang balon ni Jacob, kaya't nang mapagod si Jesus mula sa kanyang paglalakbay, umupo siya sa tabi niyon. Magtatanghaling tapat na noon, nang may isang Samaritanang dumating upang sumalo ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kanya, pahingi nga ng inumin. Next slide. Ang kanyang mga alagad ay nakaalis na noon, patungong bayan upang bumili ng pagkain. Verse 9, sinabi ng Samaritana sa kanya, ikaw ay isang Hudyo. Bakit ka humihingi ng tubig sa akin na isang Samaritana? Dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus sa kanya, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong nagsasabi sa iyo, pahingi ng inumin, ikaw pa ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig ng buhay. Sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka kukuha ng tubig ng buhay? Mas dakila ka pa ba kaysa ama naming si Jacob na nagbigay ng balon sa amin at siya'y mismo uminom mula rito, pati na rin ang kanyang mga anak at mga hayop? Sumagot si Jesus sa kanya, ang sinumang umiinom sa tubig na ito'y muling mauuhaw. Next slide. Subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bukal ng tubig sa kanya, patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae sa kanya, bigyan mo ako ng tubig na ito nang hindi ako mauhaw at hindi na rin pumarito para mag-igib. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa natin ng kanyang mga salita. So dito ay inintroduce sa atin ang patungkol sa isang babaeng taga Samaria na tinawag na babaeng Samaritana. Kung lalaki ay Samaritano. Okay? At sino ang babaeng ito na nakatagpo niya ang Panginoong Jesus sa isang balon? Mababasa nyo
kung saan ay sinasabi diyan sa 1:4, talatang 6-7, ang Panginoong Hesus ay nagbalak pumunta sa lugar ng Galilea. Ngayon, kung i-describe ko sa inyo ang mapa ng Israel at that time, ay nahahati ito sa 3 region. Yung unang region niya sa south, sa ibaba, ito po kapatid ay ang Judea. Yung nasa gitna ay Samaria. At yung nasa itaas o gawing hilaga ay Galilea. Parang sa Luzon natin, yung Luzon. Merong Southern Luzon, may Central Luzon at may Northern Luzon. So ganyan po ang pagsasalarawan ng mapa ng Israel. So sa Judea, doon galing ang Panginoong Hesus. Balak niyang pumunta sa norte. Kumbaga sa atin, gusto niyang pumunta sa lugar ng Ilocos Norte, ng Isabela o ng Cagayan. Dapat dadaan muna siya ng Central Luzon. Tama po ba ako? Bago siya umakyat doon sa parte ng norte. Ganon ang nangyari sa Panginoong Hesus. Mula po sa Judea o sa south, ay gusto niyang pumunta sa norte. Ito po ay Galilea. Kaya lang, kung dadaan siya doon, pupunta siya doon, kailangan niyang dumaan sa gitna. Ang tawag ay Samaria. Ito yung central na bansa ng Israel, yung lugar ng Samaria. So, kinakailangan niyang dumaan doon. Pero yung iba, iniiskipan ng mga maraming Hudyo ang lugar ng Samaria. Hindi sila dumadaan doon. Sa halip ay umiikot sila, sa Jordan sila dumadaan. Kaya lang, ang haba ng biyahe kung pupunta ka ng Galilea at ang travel mo is by way of Jordan. Dito makita natin, hindi umiscape si Lord. Dinaanan niya mismo ang Samaria. Sapagkat meron pala siyang makakatagpo na isang babae na nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya nang siya ay lumakad, dumaan siya sa lupain ng Samaria. At ang sabi ng verse 4, magtatanghaling tapat na noon nang may isang Samaritanang dumating upang sumalo ng tubig. Nung nasa lupain na siya ng Samaria, malapit sa bayan ng Sikar, ang sabi, nakatagpo ang Panginoong Hesus ng isang balon. At doon ay umupo sa bunganga ng balon at nagpahinga. Magtatanghaling tapat. Ang sabi ay noon sa English, ay may isang babae na lumabas upang sumalok ng tubig. Sino ang babaeng ito na taga Samaria? Siya po una ay dinidescribe na ang babaeng very private person. Isang taong umiiwas sa karamihang tao. Hindi po siya socialite na tao o mapagsosyal o taong mapagkaibigan sapagkat dito dinidescribe na nang siya'y lumabas, tinitignan maari ng babae na walang halos katao-tao sa lugar ng balon na kanyang iigiban ng tubig. Sapagkat pag pinag-aralan nyo ang background niyan, pag po sinasabing katanghaliang tapat, wala pong halos lumalabas. Bibihira lamang ang siyang sumasalok ng tubig sa balon. Kaya itinapat yun ng babae at maring nakita niya, nag-iisa lang yung tao na nandoon sa balon. Kaya yung babaeng ito ay lumabas para siya ay umigib ng tubig. Bakit kaya siya naging isang very private person? Maraming kadahilanan sa atin kung bakit tayo ayaw nating makalkal ng ibang tao ang patungkol sa personal nating buhay. Sino sa inyo rito ay tinatawag nating very private person? Ayaw ninyong napapakialaman ang buhay mo. At lalong-lalo na ayaw mong napag-uusapan ang buhay mo ng ibang tao.
Di ba? Nagagalit po tayo pag tayo po ay napag-uusapan. Amen? Naglalakad ka tapos lumilingon-lingon yung mga tao at nagbubulungan. Medyo ibang dati sa'yo nun, di ba? So, yun ang iniiwasan ng babaeng ito. Maraming probable reasons kung bakit nagiging very private person ang isang tao. Nagiging sensitive siya, di ba? Sa mga kung ano ang pwedeng sabihin ng ibang tao sa kanya. O pwedeng nakaranas ng rejection tayo, kaya tayo nagiging very private person. Kung may hihingi nga ng ating password sa ating email, kung maaari, ayaw nating ipaalam yan, di po ba? Yung nga lang ibigay ng kaibigan mo yung number mo, yung cellphone number mo, nagagalit ka sa kanya. May humingi, tapos may tumawag sa'yo o nag-text sa'yo, di mo kilala. Nagagalit ka, paano nalaman yun? Sino kaya yun? Nalaman mo yung kaibigan mo pala, ibinigay pala yung numero mo. Nagagalit ka sa kanya. Kasi you're a private person. Amen? Ganyan ang kalagayan ng babaeng taga-Samaritana. Bakit kaya maaaring nakadamayan ng pagiging unlove? Nakaranas siya na siya'y nagawang magmahal, pero iniwan ng kanyang minamahal. O pwede po yun na naranasan ng babaeng ito. At ang ikalawa po, na po pwedeng background ng babaeng taga-Samaria na nakatagpo ng ating Panginoong Jesus, siya ay biktima ng ethnic discrimination. Yan ay mababasa natin sa talatang 9 ng aklat ng 1, Kabanata 4. Sinabi ng Samaritana sa kanya, na nag-uusap na sila ng Panginoong Jesus, ikaw ay isang Hudyo, bakit ka humihingi ng tubig sa akin na ako na isang Samaritana? Bakit kaya biglang nabigla yung babae? Kasi alam niya, tumanaw siya malayo pa lang doon sa balon. Iigaba niya ng tubig. May nag-iisa doon. At alam niya, stranger yun. Hindi yun taga-Samaria. Yun ay isang Hudyo. Taga-Judea. Ang sabi ng open and close parenthesis, ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo ng maayos sa mga Samaritano. Meron silang hidwaan. Kaya alam niya, hindi siya papansinin nung lalaking nakaupo doon sa balon. Kaya safe siya. Amen? Hindi ito makikipag-usap, pero nabigla yung babae nang kausapin siya nung lalaki, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi rito, ang mga Hudyo ay hindi nakikitungo sa mga Samaritano. Ang pinagmulan po niyan ay nung lusubin ang lugar ng Samaria ng hari ng Assyria noong taong 700 BC o before the Christian era, 722 BCE, mababasa niyo sa unang mga hari, Kabanata 17. Sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria. At yung mga naninirahan doon na mga noble o mga maganda ang buhay, mayayaman, ay itinapon at dinala sa Assyria. Ang mga naiwan doon ay yung mga taong mahihirap, mga kabilang sa marginalized sector ng society noong panahon yun. At pagkatapos ay ang ginawa ng hari ng Assyria ay nagpatira sila ng kanilang mga mamamayan sa Samaria at nag-introduce sila ng ibang mga Diyos, ng kanya-kanyang Diyos doon sa Assyria, at ginawa nila na yung Samaria ay parang isang open city na lahat ng uri ng relihiyon ay libre na i-exercise nila ito. Sa makatuwid, sa Samaria,
nakapag-asawa ang mga babae at lalaking mga Hudyo nang hindi nila kalahi. Okay? Kaya nang dumami ang mga tao sa Samaria, no longer na sila ay purong Hudyo. Ito ay nahaluan ng dugo ng mga Hentil. At yan ang isa sa dahilan kung bakit ang mga purong Hudyo na nakatira sa Judea at nakatira sa Galilea ay hindi nakikisama ng ayos at tama sa mga Hudyong naninirahan sa Samaria, sapagkat sabi nila, kayo ay may lahing Hentil. Hindi kayo kabilang sa aming lipi. Yun po yun. Kaya ang tawag dyan ay ethnic discrimination. Hindi nakikisama at hindi pinagpapakitaan ng mabuti ng mga purong Hudyo ang mga Samaritana o ang mga Samaritano. Kaya nagtaka yung babae. Sabi niya, isa kang Hudyo, bakit ka humihingi ng tubig sa akin? So, yun ang pinagtaka noon pong babae. At ang ikatlo, na katangian ng babaeng Samaritana, ay siya ay isang bihag o alipin ng immoral na kasalanan. Ang babaeng ito ay nabubuhay na makasalanan. Sa talatang 16 hanggang 18 ng Aklat ng Juan, Kabanata 4, makikita ninyo kung bakit lumabas ang babae at nag-iigib ng katanghaliang tapat sa oras na kainitan sa disyerto ng Samaria at bihira lamang ang makikitang tao sa kalsada. Thank you. Ang sabi ni Jesus sa kanya, nung nag-uusap na sila, humayo ka at tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Verse 17, sumagot ang babae, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ka o may tama ka. Sabi ni Jesus, sinasabi mong wala kang asawa dahil nagkaroon ka na ng 5 asawa. Halos siguro nasyak yung babae. Ngayon ko lang ito na-meet. Ito ba yung tinatawag na marites? Alam yung kasaysayan ng buhay ko? Paano niya pakikialaman mga Hudyo yan? Hindi sila nakikialam sa buhay namin, mga Samaritano o Samaritana. Wala silang pakialam sa amin, pero alam niya, nagkaroon na ako ng 5 asawa. At ito pa, ang sabi ni Jesus sa kanya, ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Oh, alam din. Na ako'y nakikipaglibin. Ang laking gulat noong babaeng ito. Alam na kung bakit ayaw lumabas talaga ng bahay ng maraming tao. Amen? Dahil ayaw niya na napagchichismisan. Ayaw niya na siya'y pinag-uusapan. Kaya ang babaeng ito actually feeling unloved. Feeling niya hindi siya mahal. Naghanap siya ng pagmamahal. Mind you, naka5 asawa na. Naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng pag-ibig. At dahil hindi siya sigurado kung mahal siya nung kinakasama niya, kaya hindi nagpapakasal. Kaya ang topic natin ay an encounter with love. Dahil ang babaeng ito ay naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng pag-ibig. At nagkataon, nariyan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, at danya nakatagpo ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ika-4 na pagpapakilala sa inyo sa babaeng taga-Samaria, siya po ay alipin ng maling paniniwala kung sino ba
ang tunay na Diyos. Sa talatang 20 hanggang 24 ng 1:4, sumamba sa bundok na ito. Ito ang usapan po nila patungkol na po sa relihiyon. Biglang na-switch, pinag-uusapan yung asawa eh. Mamaya, ibinaling ng babae sa relihiyon yung usapan. Kitang-kita ayaw niyang mapag-usapan ang kanyang private na buhay. Sabi niya ganon, sumasamba sa bundok na ito ang aming mga ninuno. Ngunit kayong mga Hudyo'y nagsasabing sa Jerusalem dapat sumamba. Ngayon, nagkaroon sila ng pagdidebate rito ng babae. Ang sabi ng babae, sabi ng mga ninuno namin, dapat sumamba kayo dito sa lugar namin ito, sa bundok ng Gerizim. Kasi ang bundok ng Samaria ay may bundok sila doon. Ang tawag ay Mount Gerizim. Nasa Old Testament po yan. At ang sabi ng aming mga ninuno, dito raw dapat sumamba. Ngayon, sinabi ni Jesus sa kanya, ginang, maniwala ka sa akin. Darating na ang oras na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito, kundi sa Jerusalem. Sabi ni Jesus ay, hindi dyan sa bundok na yan, kundi sa bundok ng Jerusalem. Sa Mount Moriah dapat sinasamba. Sabi ng babae, hindi, sa Mount Gerizim. Sabi naman ni Jesus, hindi, sa Jerusalem. Hanggang po sa sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. So sila'y sumasamba sa isang Diyos na hindi naman nila kilala kung totoong Diyos. So ang babaeng ito ay mapagsamba sa rebulto o sa Diyos-Diyosan. Ang kanilang Diyos-Diyosan ang tinatawag na si Baal. Dahil pag pinag-aralan ho ninyo, lalo na sa matandang tipan, yung background ng Samaria. Ang Samaria ay sentro ng pagsamba kay Baal. Kasi hindi nyo maintindihan ang usapan sa John chapter 4 kung wala kang alam sa matandang tipan o sa Old Testament na dapat nagbabasa ka para naunawaan mo ano ba ang lupain ng Samaria. Bakit pinag-uusapan nila at pinagtatalunan ang lugar na dapat sambahin ang Diyos? At ang unang problema ng babae, hindi niya alam kung sino ang Diyos. Bakit? Dahil nga sa naging pre-city, lahat ng uri ng relihiyon pwede doon sa Samaria. Ang relihiyon ng Israel ay Judaism, a belief in one God. Itinatag ni Abraham at ito, kapatid, ay inayos ni Moses hanggang sa nagkaroon po ng mga ilang mga religious leaders na itinayo ng Diyos. So, dapat ang relihiyon nila, iisa lang, Judaism. Lumaganap ang maraming relihiyon sa Samaria. At isa po doon ay yun pong relihiyon ni Baal, na kung saan ay isa po sa mga babae na nagpalaganap ng pagsamba kay Baal ay si Queen Jezebel. Recall nyo si Jezebel sa Bible? Siya po nagpalaganap ng pagsamba kay Baal. Saan siya natira? Naging headquarters ni Queen Jezebel ay ang Samaria. Kaya, binibigyan ko lang kayo ng background ng patungkol sa Samaria. Na bakit ang babaeng ito, sabi ni Jesus, sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. Sino ba yan? Hindi yan Diyos. Yun ang sinasabi ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, kilala namin ang aming sinasamba. Ngunit ang oras ay dumarating, sabi ni Jesus. At ngayon na nga, kung saan ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Parang sinasabi ni Jesus, ngayon, hindi na dapat pagtalunan pa.
saang lugar ka dapat sumamba. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, nasa lahat ng dako. Wala na pong isang lugar lamang na pwedeng dun lamang mo sasambahin ang Diyos. Halimbawa, dito ka lang makakapanalangin sa Diyos. Sa bahay nyo, hindi. Ano yun? Ang Diyos andito lang? Di ba ang Diyos ay nasa lahat ng dako? Siya ay Espiritu. Pwede kang manalangin sa bahay. Pwede kang manalangin kung nasa bundok ka. Kung nasa school ka, pwede kang tumawag sa Diyos. Pwede kang sumamba sa Panginoon. Nasa comfort room ka, pwede kang sumamba at tumawag sa Diyos. Amen? Wala po itong kapatid na location boundary na hanggang dito lang. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Na ang Ama ay sasambahin sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. So yan po. So bagamat mali ang kanyang paniniwala patungkol sa Diyos. Kasi tinuruan siya na sumamba kay Baal. Rebulto ni Baal, katawang tao at mukhang isda. Yun po magkahalong katawan ng tao, tingnan mo ang katabi mo. Yan ang katawan. Pero huwag mo tinigan ng mukha. Tapos pagtingin mo sa mukha, imaginin mo mukhang isda. Ganun po ang rebulto ni Baal. So lumaki yung babaeng ito na ang tingin niya, ang Diyos ay gawa ng kamay ng tao. Nilikha lamang kasi rebulto siya. Naunawaan niyo? At pinakilala sa kanya ni Jesus, ang Diyos, hindi siya gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu ay walang katawan, walang buto, at walang dugo. Ang Espiritu, kapatid, ay po pwedeng nasa kahit saang lugar. Ganun ang Diyos. Hindi siya nababasag, hindi siya pwedeng masunog. Kaya kung may sunog sa bahay, sinong pwede mong iligtas? Yung mga rebultong inaalagaan mo. Ikaw ang nagiging savior ng mga rebulto. Kasi kung Diyos yan, hayaan mong tumakbo yan para maligtas. Kung hindi niya kayang iligtas ang sarili niya, hindi siya Diyos. Amen? Kasi niluluhuran mo, iligtas mo kami. Nung magkasunog, tumakbo ka. Naiwan mo yung rebulto. Yung tinatawag mong iligtas ka, hindi ka makapagligtas. At nung matapos ang sunog, nang tignan mo, ubo ang nangyari doon sa tinatawagan mong magliligtas at sinasabitan mo pa ng sampagita at iniilawan mo pa. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga pagdating sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 4 at Kabanata 5, pinagbawal ng Diyos ang paglikha ng mga rebulto. Dahil yun ay napakalaking sampal sa Kanya. Siya ay manglilikha. Hindi mo siya pwedeng i-confine sa isang size lang na mukhang bata, medyo lumaki at tumanda. No! He is a spirit. Amen? Hindi mo Hello, mic test. Thank you, brother. Hiramin natin ba? Yan ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. At ang dapat sumamba sa Kanya ay sambahin siya sa Espiritu. Kaya, pansinin ninyo, wala ho tayong icons dito. Wala tayong images. Why? Because God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Ang mahalaga, totoo ang pagsamba mo sa Diyos. Yan ay napakahalagang bagay sa atin. So kahit ganun ang babae, isang idolatrous o idolater na babae, pero tingnan nyo, nakatagpo pa rin niya ang Panginoong Jesus. At ang ikalima, sino ang babaeng taga Samaria
na nakatagpo ni Jesus Christ. Mayroon siyang kubling hiyaw. Sa English ay meron siyang hidden cry na ang tanging solusyon ay ang espiritual na bagay. May kanya-kanya tayong kubling hiyaw. Parang may hinahanap ang puso natin na akala natin ay sa drugs natin matatagpuan ang hinahanap natin. Akala natin minsan ay sa pagmamahal ng tao. Akala natin ay sa pagkain. O akala natin ay sa mga palabas sa pelikula at sa telebisyon at sa mga babasahin, doon natin makakatagpo ang mga bagay na isinisigaw ng nasa puso natin. Yung pala, ang hinahanap natin ay ang espiritual na aspeto ng buhay. Nagkaroon ng conversation si Jesus at yung babae patungkol sa tubig ng buhay. Ang sabi ni Jesus sa kanya, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. And Jesus was referring to a literal water. Literal water, doon po sa balon. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko, wika ni Jesus, ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, tignan niyo, lumabas po yung talagang desire ng babae. Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi ninyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. Gusto ko po yun, yung hindi na ako maghahangad pa ng material na bagay. Kasi iniisip niya, pag material ang makapagsasatisfy sa puso niya, yung magbibigay ng kaligayahan sa kanya ay pera. Ang makapagbibigay ng kaligayahan sa kanya ay bagay na material things. Pero sabi niya, gusto ko po yun, na pag mayroon ako nun, hindi na ako mauuhaw pa, hindi na ako maghahanap pa ng ibang bagay. At ang tumutukoy na yun, kapatid, ay ang buhay na walang hanggan. Yun ay tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Na pag tinanggap mo ang tubig ng buhay, you're feeling satisfied. Na kahit may mga alok sa ibang bagay yan, no, ang Diyos ang kaligayahan sa buhay ko. Kaya pagdating ng linggo, hindi divisorya ang kaligayahan ng buhay mo at hindi mall ang kaligayahan ng buhay mo, kundi si Lord. Magbibihis ka at magsusuot ka ng pinakamaganda mong damit na inilaan mo para kay Lord. Amen? At siyempre, pinakamagandang buhok. Dahil alam nga namang dadalo ka sa church na ang buhok mo ay parang alambre. Pag may mga pupuntahan kang mga kasiyahan o party, ba, nagpapariband ka pa. Pero kay Lord, wala nang riband-riband. Pwede ba yun? Ano ba ang iyong kasiyahan? Sa party ba o para kay Lord? Para kay Lord, kaya best. Kaya hindi magtaka ang mga kapatid. Next Sunday, pagpasok mo dyan, wow, napapalingon sila. Uy, bagong buhok. Bagong pilik mata. Di ba? May bago kang pilik mata. Bakit po kamo? Sapagkat best. Yun na nakapagsasatisfy sa'yo, aharap ka sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So best yung bagay na yun na ginagawa mo. Ngayon, dito nakita natin, ang babaeng taga Samaria na ito, 5 yung ating pinag-usapan na background ng kanyang buhay. At nakatagpo niya ang pag-ibig. She encountered love. The Samaritan woman encountered love. May sinulat ako dyan. Basahin nga natin yung taas. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Against social custom of that day, our Lord Jesus Christ broke down the walls of division between the Jews and the Samaritans.
Laban po sa kaugalian nung unang panahon, sinira ng Panginoon yung pader na naghihiwalay sa Hudyo at sa Samaritano o Samaritana. Gaya na aking nabanggit sa inyo, hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Pero dito, si Jesus bilang Hudyo, sinira niya yung walls of division na yun. Sinira niya ang kaugalian nung time na yun. Nakipag-usap siya, siya yung nag-approach sa babae. Sabi ng verse 7, isang Samaritanang dumating upang sumalok ng tubig. At sinabi ni Jesus sa kanya, pahingi ng inumin. Maaring nabitawan ng babae yung daladala niyang lalagyan ng tubig. Nabigla siya. Who is this? Who approached me? A Jew who approached me. Nalalaki siguro ang mata niya. Hindi sila nakikipag-usap sa amin. Masama ang loob ng mga Hudyo. Ang baba ng tingin nila sa amin. Yun po ang tingin nila sa mga Samaritana. Kaya nga po, pag sila nagagalit sa mga tao, ang katawagan nila, Samaritano, pag lalaki, Samaritano ka talaga. Pag po masama ang ugali o gusto nilang murahin, ginagamit nila ang terminong Samaritano o Samaritana. Parang sa atin, nung unang panahon, madalas banggitin ng nanay ko sa akin yun. Pagka matigas ang ulo ko, ayaw akong sumunod, Hudyo ka talaga. Hudyo kang bata ka. Yung mga ganong salita. Di ba? So, ganun yung, bakit? Kasi masama ang turing nila sa mga nakatira sa Samaria. Pero si Jesus, sinira niya yung kaugaliang iyon. Siya mismo ang nag-approach sa babaeng Samaritana. At humihingi siya ng tubig. Never pa siguro sa time ng existence ng babaeng iyon, never pa niyang naranasan na mayroong isang Hudyo na nag-approach sa kanya. First time yun sa kanyang buhay. Kaya hindi siya umiwas. Dapat yan, aalis na yan eh. Kasi sila rin, umiiwas sila. Ang turing nila kasi, kalaban nila ang mga Hudyo. Bagamat nakatira sila sa isang bansa. Dapat yan ay tumakbo na yan, bumalik na sa bahay. Pero bakit hindi siya umalis? Hindi niya iniwan si Jesus. Sapagkat ang na-encounter niya ay hindi isang tao lang. Ang na-encounter niya ay ang pagmamahal ng Diyos na hinahanap niya sa kanyang buhay. Amen po ba? Yun ang kanyang na-encounter. For the first time, she encountered the true love. Maaring nandito ka ngayon, naghahanap ka, na kailan ko kaya makakatagpo ang tunay kong pag-ibig. At kay Jesus mo yan, masusumpungan ang tunay na pagmamahal. Hindi mo masumpungan sa mister mo, hindi mo masumpungan sa misis mo. Hinahanap mo sa girlfriend mo at sa boyfriend mo. O isa kang binata, naghahanap ka ng love at meron kang tinatarget na liligawan. Pero parang umiiwas yung tao. Parang hindi mo madama yung love. Nagkakamali ka. Hinanap mo sa tao yung love. Matatagpuan mo yan kay Jesus Christ. Amen? Ano ang mga aral na pwede nating matutunan dito sa John chapter 4? Una po, basahin natin yung nakapula, yung naka-highlights na pula. 1, 2, 3. Yes, isa po yan sa aral na nakita at natutunan ko dito sa John chapter 4 na ating tinatalakay. Na ang istorya ay tumatalakay na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi ang kaligtasan ay para sa lahat. Sapagkat kung ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo lang, hindi na sana nakipag-usap ang Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana. Sana pagdating ng babaeng Samaritana, tumayo na si Jesus at lumipat ng ibang lugar
umiwas siya. Pero siya po ay nakipag-usap and he broke down the racial barrier or discrimination. Wala sa kanya, Hudyo ka lang, Hentil ka lang, pareho silang mahalaga sa harap ng Diyos. Kaya anuman kapatid, Pilipino ka man, at nagpapakilala yung ilong mo na yan ay Pilipinong-Pilipino. Kapatid, at ang kutis mo ay Pilipinong-Pilipino. Mahal ka pa rin ng ating Panginoon. At gusto niyang siya ay iyong matagpuan. Isa pa po kapatid, sa sinira na kaugalian ng unang panahon. Nung unang panahon, napaka-conservative po talaga. Hindi sa kalsada, hindi ka pwede makipag-usap sa babae kung hindi mo asawa. Yan ay practice pa rin hanggang ngayon sa Middle East. At ang nagbigay pa rin ng patakaran yan, mga Muslims pa nga, daig pa tayong Christian. Kasi doon sa ibang bansa, lalo na sa mga Muslim countries, sa Middle East, hindi po pwede magkahawak kamay kayo sa kalsada kung hindi kayo mag-asawa. Huhulihin kayo, ikukulong kayo. Hihanapan kayo ng marriage contract. Kaya kami, nang pumunta sa Qatar, ay baon-baon namin sa kami magpunta ang marriage contract. Dahil naglalakad kami, siyempre, sa mall, holding hands. E bigla pag may lumapit na pulis at hinanapan kami ng marriage contract at wala, ang bagsak namin ay sa kulungan. Dahil hindi po pwedeng magkasama ang hindi mag-asawa. Nung unang panahon, dinala nila maging sa kapanahunan natin. Kasi ang babae, hindi pwedeng kausapin. Kaya nga nang dumating ang mga alagad, di ba, nagpabili ng tinapay si Jesus, nagulat sila, si Jesus may kausap na babae. Public yan kasi nasa labas sila eh. Sabi nila, uy, may kausap na babae. Bakit? Alam nila, kaugalian nila yun, hindi sila nakikipag-usap sa babae. Ang tanong, bakit sinira ni Jesus yung kaugalian yun? Dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng babae. Kaya nakipag-usap si Jesus sa kanya. Hindi nakipag-usap si Jesus dahil crush niya yung babaeng Samaritana. Gusto niyang ligawan at gusto niyang makipagkilala. Hindi yun. Hindi yung layunin ni Jesus ay gusto niyang jowain yung babaeng Samaritana. Kundi gusto niya yung babae ay makatanggap ng tubig, ng buhay, na siyang larawan ng buhay na walang hanggan. Yung babaeng Samaritana, hindi pure Jew. Sila'y tinatakwil ng mga Hudyo. At ang tingin sa kanila ay mga masasamang tao. Hindi mga anak ng Diyos. Sila lang ang anak ng Diyos. Ay ang tingin nila sa sarili nila. Pero inabot sila ng Panginoong Jesus. Tayo rin kapatid ay katulad ng babaeng Samaritana. Amen? Kung saan ay merong ethnic discrimination, ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo lang at hindi para sa atin. Salamat sa Diyos, namatay si Jesus sa cross para sa lahat ng tao. Kaya iniutos ng Panginoong Jesus, hubayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Amen po ba? Kaya nakita natin, Jesus broke down the racial barrier and also the sexual barrier. Yung po bang ang babae, hindi pwedeng kausapin sa public ng isang lalaki kung hindi niya nanay, kung hindi niya kapatid, o kung hindi niya asawa. Paano yun kung mamamatay na yung babae sa kalsada, kailangan niya si Jesus? At yun ang kaugalian natin dito ngayon. Hayaan mo na lang mamatay at hindi maligtas. Di ba? Mas importante kay Jesus ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao kesa sa kaugalian nung unang panahon.
Ano ang ikalawang aral na ating natututunan? Ikalawang aral, basahin natin yung naka-highlights ng red. 1, 2, 3. Yes. Tingnan nyo, napakaganda ng istorya na ito na inihatid sa atin. Dahil ipinapakita nito kung gaano kamahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Mahal niya maging ang mga itinuturing na mababa sa ating lipunan. Sa ating lipunan, ano ang mga kinikilala nating mababang uri ng tao? Sa lipunan natin dito, sa ating society. Ano ang mga mababang uri ng tao? Yung mga namamalimos dyan. Di ba? Yung mga taong, anong tingin natin sa mga mababang uri ng tao? Ano pa? Hindi lang mga namamalimos. Yung mga nakatira sa mga squatter, yung tinuturing nila na mga mababang uri ng tao, mga walang pinag-aralan. Di ba? Yung mga prostitutes, mga nagbebenta ng aliw, tinuturing na mababang uri ng tao sa lipunan. Yung mga istambay lang na hindi nagtatrabaho at pakainin ng magulang. Di ba? Tinatawag na mababang uri sa lipunan. At kinoconsider na hindi mahalagang tao sa lipunan. Ang babaeng Samaritana ay biktima ng ethnic discrimination at biktima ng sexual discrimination. Ang babae ay hindi lamang biktima nito, kundi biktima siya ng tinatawag na social discrimination. Na ang babae noong unang panahon, ang turing sa kanila ay second citizen lamang. Ang lalaki ang mas pinapaboran o pinapahalagahan during that time. Kaya nga po, pag pinag-aralan nyo ang ancient culture and traditions, mababasa nyo po doon na sa isang pamilya, pag po nagsilang ang isang ina ng sanggol at ang sanggol ay lalaki, nagkakaroon po kapatid ng celebration sa family. At lahat ng mga kapitbahay ay invited sa tahanan yun. Nagkakaroon ng handaan. Pero pag ang isinilang ay babae, patay ang ilaw sa loob ng bahay, nagluluksa ang buong kapitbahay dahil ang naging anak ay babae. Alam niyo ba yun? Second-class citizen lang ang turing sa mga babae nung unang panahon. Kaya kung pag-uusapan natin, hindi ngayon, nung unang panahon, ano ang mga kinoconsider na mababa sa lipunan at hindi mahalagang tao, yun po ay ang mga kababaihan. Kaya inilarawan naman natin, ilagay natin sa ating panahon. Kino-contextualize po natin. Sa ating panahon naman ngayon, ano ang itinuturing natin na mabababa sa lipunan? Yun po. Kasi yung kalagayan ng babaeng Samaritana ay pagbibigay larawan sa atin ngayon sa kalagayan ng mga taong mababa sa lipunan. Pero nakita natin dito na pinagmalasakitan ng ating Panginoong Jesus. Kung si Jesus ay sumunod sa mga matatandang kaugaliang yon, hindi niya papansinin yung babae. Kasi ang turing nila, walang kwenta. Amen? Kaya nung unang panahon, ang paniniwala nila sa babae, the only useless life is for women. The only useless life is for women. Grabe, kaya pasin nyo sa Bible,
Ang kinoconsider sa Bible, pagka ito'y anak ni mga lalaki binabanggit eh. Naintindihan niyo po ba? Di ba, anak ni ganyan, puro lalaki, walang, di ba? Uy, nakikinig po ba kayo sa akin? Pakikalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, nakikinig ka pa ba? Uy, wala ka sa bahay Wala ka pa sa higaan mo nasa church ka. Okay? Tingnan ninyo, the only useless life is for women. Yun ang paniniwala nung unang panahon. So, dapat hindi pinansyon ni Jesus yung babae. Tama po ba ako? Pero hindi yun ang paniniwala ni Jesus. Yun yung kultura ng tao, pero iba ang pag-iisip ng Diyos. Ang mga babae ay importante sa harapan ng Diyos. Pinahalagahan niya ang kababaihan. Hallelujah. Pinahalagahan niya ang kaluluwa ng babae. And against these customs and traditions during that time, Jesus approached the woman. And she shared about the life-giving water. At nais niya na yung babae ay masave at maligtas. At isa pa kapatid, yung social discrimination, di lamang babae siya, kundi isa siyang immoral na babae. Nagli-live-in, may kinakasamang hindi sila kasal. Pero pansinin ninyo, minahal pa rin ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus Christ sa kanya, go to hell. Hindi. Ang sabi niya, kung kilala mo lang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, hihingi ka sa kanya ng tubig na hindi ka na mauuhaw pa magpakailanman. And Jesus never condemned the woman. Hindi niya hinatulan ang babae. In-approach niya ang babae, kapatid, na may pagpapahalaga. Grabe po ang pagturing ng Panginoon. Sa anumang antas ng buhay, meron tayo. Mayaman ka man o mahirap ka, may pinag-aralan ka man o wala kang pinag-aralan, mahal ka pa rin ng Diyos. At gusto kang masave. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang ikatlong lesson na atin pong natutunan, 1, 2, 3, basahin natin. Yes, kahit mali ang paniniwala ng babae, na ang tingin niya, ang Diyos nila ay si Baal. Pero hindi yun binitawan ni Jesus Christ. Amen? Nakipag-usap pa rin si Jesus at pinaliwanag sa kanya ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu. At ang sabi tuloy ng babae, ang alam ko, may darating ang Mesyas at ipaliliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Kaya nga pinapaliwanag sa kanya ni Jesus, ang totoong Diyos ay Espiritu. Amen? At hindi na kinakailangan sumamba sa mga rebulto. Yan po, ang sabi ni Jesus doon sa babae. Yun ang turing niya eh. Hindi mo na kinakailangan sambahin pa ang rebulto ni Baal. Kaya palagay ko, pag uwi ng babae, pinagsisira niya ang rebulto ni Baal sa kanilang bahay. Next natin, kapatid, ika-4. Eskipan mo na yung talata. Ayan. Ika-4, lahat lamang ng babae ang babasa. Tumuyo po lahat ng kababaihan. Ayan. Para magising-gising yung iba. Yung iba kasi mukhang akala nila extension ng tulog ito eh. Okay, basahin nun natin ang ika-4. 1, 2, 3. Yes, makakaupo na po kayo. Tingnan ninyo kapatid. Paano pumasok ang usapan hinggil sa asawa ng babae? Di ba? Kasi, yung sagot kasi, ang totoo niyan, sinabi ng babae sa kanya eh. Bigyan mo ako ng tubig na iyon na hindi na ako mauuhaw. At hindi na rin ako paririto para mag-igib. Ang hinihingi na ng babae, yung tubig ng buhay. Yung buhay na wala hanggan yung kaligtasan.
Sabi na, bigyan mo po ako niyan. Pero mamaya nag-switch doon sa kasalanan na ng babae. Ang sabi rito ni Jesus sa kanya, sige, humayo ka. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Bakit yun ang naging conversation? Para ma-confess ng babae kung sino ba siya talaga. Kailangan i-admit ng babae na siya ay nasa pagkakasala. Kaya ang sabi ng babae, wala akong asawa. Hindi niya kinlay, bagamat live-in sila, may asawa na ako. Inamin niya, wala akong asawa. Pero may kinakasama ako. Ibig sabihin, nagkakasala ako. Nagsasama kami na walang kasal. Kasi yung kasalanan po yun pagsasama na walang kasal. That is a sin before God. At ang sabi rito, kapatid, dinagtungan pa ni Jesus, tama ka dyan, naging 5 na nga ang asawa mo. Grabe. Inisip niya siguro, sino nag-chismis dito? Ngayon lang napadpad itong lalaking ito. Alam ang buhay ko. Ang tindi 5 na ang naging asawa mo. Ba't kaya naging 5? 5 beses na matayan marahil. Yung babae. Di ba? 5 beses na matayan ng asawa. Yung babae. Pagkatapos, naninigurado ngayon yung babae, di muna nagpakasal kasi lahat ng mga kinakasal sa kanya namamatay At maaari yung lalaki ayaw muna magpakasal kasi nakita niya, ayon sa kanyang pag-aaral, marahil lang ito lang Perdi's version lang ito, di ba? Lahat ng mga ikinakasal dito, namamatay. Ayaw, gusto ko pa mabuhay siya, siguro ng lalaki. Hindi mo tayo magpakasal. Maaring ganun. Kasi, kaya nag-live-in sila. At si Jesus ang nagsabi. Siya mismo nagsabi. Hindi naman ng babae. Ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Alam pala ni Jesus Christ, nangyayari sa buhay natin. Akala lang natin, lahat ng sikreto natin, tayo lang ang nakakaalam At yung mga close friend natin, no, alam niya ang nakatago sa buhay natin. Gusto lang niyang ipahayag natin iyon sa Kanya. At bakit yun ang naging conversation? Para dumating ang conviction sa babae. Iyon ang hindi makakalimutan ng babae. Kasi, pag po kapatid, sa verse 28, o sa verse 29, ng John chapter 4, alam niya po, nung ang babae ay umalis na, hindi siya dumiretso sa bahay nila Siya ay nakipagkwentuhan. Sabi ko nga sa inyo, very private person, pero nung ma-encounter niya si Jesus, hindi na, naging marites na yung babae. Pumunta sa maraming tao at nag-share siya doon. Sabi niya rito, ipapakita ko sa inyo ang taong alam ang lahat ng ginawa ko. Ang kanyang sinishare, yung nakatago sa buhay niya, alam ang lahat ng ginagawa ko. Sabi niya ganun. Di maraming naniwala kay Jesus sa pamagitan niya. Naging isang ebanghilista yung babae. Wow! Hallelujah. Pero ang kanyang hindi makalikalimutan, alam niya lahat ng mga pinaggagawa ko sa buhay. So alam ni Jesus ang sitwasyon ng buhay mo. Huwag mo sabihin walang pakialam ang Diyos sa dinadaanan mo ngayon. Amen? Yan po. Kaya dito, gusto ng Panginoon, kaya naging conversation. Gusto mo ng buhay na walang hanggan. Parang sinasabi niya, magpakasal ka. Magpakasal ka na. Sabi sa katabi mo, magpakasal ka na. Pero kung may asawa na yan, huwag niya sabihin sa kanya, kasal na po ako. Yun lamang kapatid, may kilala kayong nagli-live-in. Payuhan ninyo, magpakasal ka na. Kung gusto mo ng kaligtasan, iwan mo ang makasalanang buhay. Amen? Talikuran mo ang makasalanang buhay. At ang ikalima, last but not the least, panghuli na po ito,
Basahin natin, 1, 2, 3. Totoo po yan. Pag po na-encounter mo talaga si Jesus, na-encounter mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, ang nagiging resulta nito, nagiging misyonaryo ka ng Diyos. Paano yung pagiging misyonaryo ng Panginoon? Gagamitin ka ng Lord sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga relatives mo, sa mga kapitbahay mo, para i-share ang ginawa ni Lord sa buhay mo at mailapit mo sila sa Panginoon. Sabi ng verse 28 hanggang verse 39, basahin natin yung nakaitim. Lahat ng lalaki tumayo. Yan. Let's hear from the boys. Mga lalaki po dyan sa likuran, tumayo po tayo. Basa niyo po ba yung sa itim na yon, verse 28, verse 30, and then verse 39. 1, 2, 3. Iniwan ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halikayo! Ipakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaaring siya na nga ang Kristo. Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Ano nangyari? Verse 39. Maraming taga Samaria mula sa lungsod na yun ang sumampalataya kay Jesus. Dahil sa Hallelujah. Amen? Makakaupo na kayong lahat. Grabe. Isang babae lang na pagwagian ang isang buong syudad. Hindi pa na kinakailangan lahat ng tao gamitin, lahat ng Christian, para mapagwagian ang lungsod ng Maynila. Ang kailangan lang ng Diyos, isang tao lang na makaka-encounter ng kanyang pagmamahal. Isang tao lang, pwede mong madala ang buong syudad. Like this. Isang tao lang siya. Ang sabi, ang mula sa lungsod na yon ay sumampalataya. Marami mula sa lungsod ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Ano yung sinishare ng babae? Sinabi niya lahat ng mga lihim ko sa buhay. Amen. So meaning to say, nabago siya. Na-change siya. Na-convicta siya kasi na-encounter niya ang pagmamahal ng Diyos. Yan pala kapatid. Pag na-encounter mo si Lord, mag-share ka sa mga kapatid mo, share mo asawa mo, dadalhin mo sa gawain, kapatid mo, dadalhin mo sa gawain, at hindi ka papayag na aalis ka ng bahay na hindi mo bitbit ang sinumang mahal mo sa buhay. Amen? Kailangan kasama mo. Katulad nito, kapatid, yung babaeng ito, umuwi siya at naging isang ebanghelista. Ngayon, ano ang pangalan ng babae? Pinakita agad. Ano ang pangalan ng babae? Ang pangalan ng babaeng Samaritana, hindi nakasulat sa Bible, pero sa church history. Sa kasaysayan ng iglesia. Subject yan sa Bible school eh. Ang pangalan po ng babae ay si Potini. Ang kanyang palayo ay si Pot. Si Sister Pot pala, yan ang pangalan ng babaeng Samaritana. At ayon sa church history, ang babaeng Samaritana, ang pangalan ay si Potini. In short, ay si Pot. Okay? Pagkatapos daw po umakyat sa langit ng Panginoon Jesus, ang babaeng ito ay nagpatuloy na mangaral ng salita ng Diyos. Ang babae daw po na si Potini ay nag-share pa rin at napakarami niyang napagwawagian. Pero siya po ay dumanas ng paghihirap. Namatay siyang isang martyr noong panahon ni Emperor Nero. Ano ang kanya kinamatay? Itinapon siya sa isang balon na walang tubig. Namatay siya sa gutom at sa uhaw. Alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nang ma-encounter niya si Jesus, nagpatuloy pala ang kanyang buhay. Wala na sa Bible ang buhay niya.
Kasi ang gospel, ba't hindi na pinagpatuloy? Kasi ang gospel, patungkol kay Jesus Christ na lang. Kaya, ikinontinue ng church history ang buhay niya. Siyempre, na-research yan noong mga unang panahon. Kaya, ngayon, ay kinikwento sa atin, ano nangyari sa buhay ng babaeng Samaritana. Anong pangalan? Anong palayaw? Si Pot. Pot, Sister Pot. Kaya kung magkakaanak ka, at gusto mong sumunod sa yapak ng babaeng Samaritana, tatawagin mo siyang si Pot. Pot. Si Potini. Amen? Naging isang misyonaryo at namatay na martyr dahil sa kanyang pangangaral na galit si Emperor Nero. Si Emperor Nero ay namatay ng mga taong 68 o 67 AD. Sa kasaysayan ng buhay ng babaeng Samaritana na ang pangalan ay si Potini, marami siyang napagwagian katulad ng mga 12 apostles na ginamit ng Diyos. Nagpatuloy pala itong babaeng ito. Nag-change ang kanyang buhay. Hindi siya nahiyang mag-share. Ang dami niyang napagwagian at hindi niya nakakalimutan ang testimony ni Jesus sa kanyang buhay. Nasa kaguluhan siya ng buhay at that time, madilim ang kanyang nilalakaran, but she encountered Jesus. Na-change ang life niya hanggang sa siya ay ginamit ng Diyos. Marami bang pot na magre-raise up dito at pagagamit ka kay Lord? Mga kababaihan, ang prayer ko kagabi, Lord, mag-raise up ka ng mga babaeng Samaritana sa gawain po namin. Gamitin mo po sila, mga evangelist, mga missionary na nagdadala ng libu-libong tao para sa iyo. Amen? Paano naman kami mga lalaki? Maging babaeng lalaking Samaritano naman tayo. Amen? Pagamit tayo sa ating Diyos. Tumayo tayong lahat.